33. Kakausap ko ang isang pastor ng member ng association kahapon. Hindi ko alam kung nag-message ba sa'yo. Hindi. Secret follower pala natin siya. Dahil sabi niya, ayaw magpakilala, nahiya. Kasi hanggang ngayon nag-aaral pa raw siya ng federalism. Pero ang sabi niya, kayo lang ang nagturo ng Covenant Theology ng 1689 Federalism na umabot ng 32 lectures. Sabi ko, oh, so you're a follower of RGBC's Sunday School. Sabi niya, oo. Well, at Lord willing, matapos natin itong The Kingdom of Christ Part 2. Ngayon makikita ninyo sa ating lectures na ang sinunod kong turo ng Covenant Theology ay itong turo ni Samuel Renihan, Dr. Samuel Renihan, na anak ni Dr. James Renihan. At meron siyang ipinakita na itong panahon ni Adam tsaka ni Noah ay hindi niya sinama sa old covenant, kundi ang kanyang ginamit dito, ito ay kingdom of creation. Ang kanyang presentation ng covenant theology ay sa pamamagitan ng God's kingdom. And so yung time ni Adam tsaka kay Noah ay kingdom of creation. Bakit kingdom of creation? Dahil si Adam is to fill the land. At ganoon din kay Noah, noong matapos na magsimula uli ang tao, is to fill the land. Pero ang Old Covenant ay nagsimula kay Abraham, pagkatapos ay meron tayong makikitang expansion kay Noah. Dahil kay Noah, kay Moses, at pag nakita natin yung kay Moses, ay saklaw ni Moses hanggang sa Davidic. In fact, ang buong Israel, Kingdom of Israel, ay tumatayo at nasa ilalim ng covenant ni Moses. Although si Moses ay hindi natin makikitang federal head, si Abraham was the federal head of Israel. Si David ay federal head ng kings. Pero si Noah, bagamat tinawag natin itong Mosaic Covenant, si Moses is more on ay mediator. Siya yung tagapamagitan sa Diyos at sa Israel. Si Moses. And yet, ito ay nasa ilalim ng Mosaic Covenant. Ang direction natin ay ang Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, tsaka ng Davidic Covenant. Ito ang Old Covenant. Pagdating ng Kingdom of Christ, ito ang New Covenant. And so let's proceed sa ating lecture. Ito yung tatlong matatalakay natin na pag-aaral. So meron pa tayong Covenant of Redemption na lecture at meron pa rin tayong Covenant of Grace or the New Covenant na lecture. Sa ngayon, ang tinitingnan natin ay from Covenant of Works. Ito yung kay Adam. Linawin natin itong Covenant of Works na ito kay Adam. Ito ang kung nasunod ni Adam itong covenant na ito, ang reward nito is eternal life. Hindi lamang kay Adam, kundi sa lahat ng kanyang posterity. Kaya nga federal head si Adam ng lahat ng tao. And yet, sadly, Adam failed. Kaya lahat ay dinala ni Adam sa kasalanan. Ngayon, itong Old Covenant, pag nakita natin itong arrow na ito, ay nung nagsimula kay Noah, malinis nga ang mundo, pero ang kasalanan ay na kay Noah na. So lahat ng mga tao ay meron ng kasalanan. At so merong covenant at nagsimula ito kay Abraham. Mapapansin niyo ang kwento ng Genesis at ang ibig sabihin ng Genesis ay origin, simula. Pagdating kay Abraham, anong simula yon? Simula ito ng bayang Israel. Kaya't nandun nagsimula yung Old Covenant. Tapos sa Mosaic Covenant, Israel pa rin naman yun hanggang sa Davidic Covenant. Kaya makita nyo kung bakit sa turo ni Dr.
Samuel Renihan, ay kanyang inilagay ang Abrahamic, Mosaic, and Davidic covenant sa Israel at yan ay Old Covenant. Ngayon, ang arrow ay patungo sa Covenant of Grace. Ang turo natin ito ay ang Covenant of Grace ay na-established. Okay, yun ang dapat na maging maliwanag. Na itaguyod, na itayo, nagsimula ito na maging tipan ng biyaya nung kamatayan ni Kristo, pagkabuhay na muli. Yun yung sinabi ni Christ sa Lord's Supper, this is the new and everlasting covenant. Wala tayong mababasa sa Old Testament na meron ng establishment ng Covenant of Grace. Sa Confession of Faith natin, doon sa chapter 7 ng 1689 Baptist Confession of Faith, ang gospel ay naipangako. It was promised. Pero hindi ito covenant. No, ang covenant ay dito sa time ni Christ. At and by the way, pag nakita natin ang Covenant of Redemption, ito yung matatalakay natin yan, Lord willing, next week. Ang Covenant of Redemption ang simula ng lahat. At ito, ang fulfillment ng Covenant of Redemption ay itong Covenant of Grace. Yung ipinangako at yung kasunduan ng Trinity. Actually, ang Covenant of Redemption is a covenant transaction between the Father and the Son, at ang mag-a-apply nito ay ang Holy Spirit. Ang kanyang fulfillment nito ay yung Covenant of Grace. At sabi nga natin sa ating pag-aaral that itong pangako ng covenant na ito na bago, new covenant, is that when the future perfect Messiah comes, He will bring a new covenant with Him. And all the people of the Lord will know God. Tingnan ninyo, from Abraham, at pagkatapos yung descendants ni Abraham, at pagkatapos yung blessing for the whole world, kanino ito? Kaninong kingdom ito at kaninong panahon ito? Ito ay panahon at kaharian ng Panginoong Jesus. Kaya nga, bakit nating binigyan ng emphasis yung Davidic covenant sa pag-aaral natin? Sa Israelites, ang king is the anointed one. Meaning, siya yung Messiah. Sa mga Israelita, ang kanilang pag-asa ay laging nasa hari. At simula kay David, pagkatapos kay Solomon, at hanggang sa kahuli-huli ang hari, nakita ng mga Israelita, walang pag-asa rito. Hanggang sa nadala sila sa Babylon, wala na silang hari, nasa na yung ating Messiah? At dito papasok ang New Testament, kung kaya't ang tawag kay Jesus Christ ay the Son of David. So hindi pa tapos ang kwento ng Diyos, at ito na yung blessing for the whole world, yan ay si Jesus Christ. At sinabi natin sa ating pag-aaral, yung gospel was proclaimed noong Genesis 3:15. Ngayon, hindi ito covenant. Define na natin kung ano ang covenant. This is between two parties, at mayroong nag-stipulate, may nagbigay ng covenant, at mayroong tinatawag na restipulation, mayroong dapat sumunod. Yung Genesis 3:15, sino ba ang kausap ng Diyos dito? Hindi naman si Adam, no? Hindi si Eve, kundi yung ahas. It was a promise na pwede nating tanggapin. Ito yung first gospel na ibinigay. Tingnan niyo ang puntong yan sa verse 14 ng Genesis chapter 3. Then, the serpent deceived me and I ate. Ito yung sinabi ni Eve. Pagkatapos, verse 14, the Lord God said to the serpent. Okay, so ang kausap dito ng Diyos, ng Panginoon, ay yung ahas. Ang tanong ko, makikipag-covenant ba ang Diyos kay Satan? Hindi. Kaya hindi ito papasok na covenant of grace. Because you have done this, cursed are you above all livestock, and above all beasts of the field, and your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. I will put, ito na yung Genesis 3:15,
na sinasabi nating proto-evangelium, the first gospel. At sabi rito, I will put enmity between you and the woman. Ngayon, kanino ito sinasabi ng Panginoon? Sa Ahas. And between your offspring and her offspring, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Now, to the woman, he said sa verse 16, kaya maliwanag itong Genesis 3:15, hindi ito pwedeng tawaging covenant. Okay? Pero sa ating confession, ito ay tinawag na promise. Yung gospel na yan was first preached to Adam, at ito ay pangako. Ano yung pangako na yon sa Genesis 3:15? Ang pagwasak ni Satanas. Ito yung manggagaling sa binhi ng babae na who shall bruise Satan's head. Kaya pag tinignan natin sa ating confession, saan ang galing yung by farther steps na yan? Yan ay galing sa ating chapter 7 na 1689 Baptist Confession. Yan ay pinakita na nung binigay yung promise at merong pang mga mangyayari na takbo ng kasaysayan hanggang sa dumating tayo doon sa pagkapanganak ng isang birhen sa isang sanggol na ang pangalan ay, ang tatawagin ay si Jesus. Kaya sa ating pag-aaral, kung makikita natin, ito ang ating paghihiwalay. Ang Old Covenant ay kay Abraham, kay Moses, at kay David. At nakita nyo itong division na ito. Sana mas nakita nyo itong point na ito. Ay merong tayong demarcation line. No? Merong parang paghinto. Sa aral natin, ay sinasabi natin na nung binigay yung Genesis 3:15 na pangako, ay meron na tayong nakitang continuity, pagtuloy-tuloy ng revelation ng Panginoon. Bakit ko inilagay ito sa atin? Dito papasok ang discontinuity. Ang iba, ang turo ay walang paghinto, no? Kundi tuloy-tuloy from Genesis 3:15 hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. Sa ating aral na nakikita natin ay merong discontinuity. Ano ang discontinuity na ating tinutukoy? Nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ay lahat ng covenant na ito ni Abraham, ni Moses at ni David ay nagkaroon ng paghinto. Okay? Sinasabi natin sa ating pag-aaral, no, na ang Abraham, Moses at David, dahil ito ay kay Abraham, meron siyang seed na magiging blessing ng buong nation. So ang Old Covenant, ang role nila ay upang ihatid ang binhi ni Abraham. Kaya kaya nariyan ang Old Covenant at pagkatapos ay ang New Covenant. And so makikita natin that the kingdom of Israel was established and governed by the Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, and the Davidic Covenant. At nagbigay ang Diyos ng pangako kay Abraham at may condition ito. Ito yung promise na may condition para ma-enjoy nila yung pangako ng Diyos ay dapat silang sumunod. At ang bawat individual, kahit na mahaba ang henerasyon, nakita nyo from Abraham to David, kahit mahaba ang henerasyon na ito, ang pagputol sa blessing ng Diyos ay kapag sila ay susuway. At yun ang lalong ipinalawig at pinaliwanag ni Moses under ng Mosaic Covenant. At ano ang nagbigay liwanag nung panahon ni Moses? Yung law, no? Yung batas. At yan ay sinasabing yung law ng Diyos. In fact, pag ginamit natin ng law, yung moral law, yung Ten Commandments na yan, ay ang nagko-control sa lahat.
control sa buhay ni Abraham, sa panahon ni Moses, ng mga Israelita, at hanggang sa paghahari ni David at ng kanyang mga susunod na mga hari. And so, itong law na ito, God's law, it applies to everyone, pati hari ay nasa ilalim ng batas ng Diyos, pati pangkaraniwang mamamayang Israelita. Pero si David at ang Davidic Covenant, kung ating titignan, ito ay nakafocus sa darating na hari na lahi ni David. Kaya pag nakita natin ang Davidic Covenant, inihahanda yung one person na lahi ni David. At sa kakahintay nila, ay inamin nila na wala nang hari pa dahil sila ay bihag na. Dahil ang mga naging hari ay wicked, kaya sila napadpad sa Babylon. And so Israel was exiled for their wickedness, pero pagkatapos ay nirestore uli sila ng Diyos. Binalik sila uli ng Diyos sa Jerusalem. Ba't nagkaganon? Dahil sa tipan ng Diyos kay Abraham, na merong kang isang lahi o merong kang isang anak o isang seed na magiging blessing sa buong mundo. Kaya dito tayo ngayon dumako sa New Covenant, at ito yung sinasabi natin, dagdagang pa pala natin, the distinction between the two kinds of covenant. Sabi nga natin, tayo ay merong Old Covenant at meron tayong New Covenant. Tingnan ninyo ito rin ay galing sa diagram ni Dr. Samuel Renihan. At ito ay merong matter o ano ba yung pinag-uusapan natin, dalawa. The law, tsaka ang promise. Pagkatapos, restipulation, ito yung tugon ng tao. Ang nagbibigay ng tipan ay nanggagaling sa Diyos. So God stipulates, ang Diyos ang nagbibigay ng covenant. Ito hindi maintindihan ng mga humahawak ng Westminster Confession of Faith against dito sa 1689 Federalist, na sinasabi nila ang 1689 Federalist ay walang grace. Ang sinasabi niyo walang grace sa Old Covenant. I beg to differ. I beg to disagree. Dahil yung covenant per se, yung pakikipagbigay ng Diyos ng tipan sa tao is already a grace. Grace na yun ng Diyos. Hindi naman kinakailangan ng Diyos ay makipagtipan sa tao. Pero the fact na siya ay nagbigay ng covenant sa tao, ay maliwanag na meron ng grace dito. Okay, so tingnan natin itong distinction. Nandun yung matter o nandun yung commitment, nandun yung response ng tao, at nandun yung consequences. Blessing, kung ikaw ay susunod, at parusa, penalty, kung ikaw ay susuway. At tingnan nyo yung form. Okay, so nakita natin, ang form ay covenant of works, tsaka covenant of grace, or new covenant. Paano natin ma-differentiate ito? Ang una ay ang law, ang kautusan, which is given, ito yung old covenant, ang kailangan nila ay sumunod. At pagkatapos, ang involved dito, tao, yung covenant partner, ay dapat sumunod. Meron kang blessing kung ikaw ay sumunod, meron kang parusa kung ikaw ay nag-disobey. Ang tawag dyan ay covenant of works. Diba kasi dapat mong sundin. Pero pag nakita natin ang new covenant, ito ay pangako ng Diyos. At ano ang tungkulin ng tao? Tanggapin. Sumunod? Hindi. Pag sinabi mong sumunod, nandito yon. Nandito yon sa covenant of works. So, ang tanging gagawin mo, ang kailangan mo ay tanggapin. Ito yung sinasabi natin, receive it by faith. Ang faith ay wala tayong pinagmamalaki. It is an open hand reception ng ibinibigay ng Diyos. Tingnan niyo ang nagbigay nito. Ang Diyos. Ang ibig sabihin, kung hindi magiging matapat ang Diyos, yung covenant imposer, siya ang mananagot. At ito ay covenant of grace. Kaya dyan nakuha yung turo na kung ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan, saan ka bumagsak?
sa covenant of grace. Ang tanong, mawawala ba sa iyo ang kaligtasan? Hindi. Bakit? Dahil kapag nawala sa iyo ang kaligtasan, sino ang mananagot? Okay? So, ano ang pinagkaiba ng legalistic doctrine sa tinatawag nating nung araw? Alam ba ninyo, nung 17th century, ayaw tawagin ng mga Reformed churches ang 17th century Baptist na Reform. Alam niyo ba kung kailan lumabas ang Reformed Baptist? Early 60s. Ayaw sabihin ng mga Reform na ang Baptist ay Reform. Kaya, ang tawag noon ay particular Baptist or sovereign grace. Sovereign grace ang tawag sa atin noon ng 17th century. Kasi ayaw nilang tawaging reform kasi kami lang ang reform. Parang ganoon. Pero gusto kong makita natin na kaya kuminsan doon sa teaching about sanctification, nagiging by works. Pagka ikaw ay hindi namuhay ng may sanctification, mapapahama ka. Mas magandang sabihin, baka hindi ka talaga Christian. Di ba? Kasi kung ikaw ay Christian, you are already sanctified by God. So nananahan sa iyong Espiritu Santo. At ang kabanalan sa buhay mo ay lalabas lamang. Kung ano yung nasa loob, di ba, yun ang lalabas. Kaya pag nakita natin itong distinction na ito, lalo natin ma-appreciate ang covenant theology. Okay, so bakit covenant of grace o ba't tinawag na new covenant? Kasi itong sa law, ito ay old covenant. Ito ang new covenant. Kaya sinasabi natin, from Abraham, Moses to David, the mystery revealed that the Davidic son, a Messiah, the anointed one, the Christ, would gather the nations in the house of God through a new covenant. Ginamit na natin yung kay Jeremiah, diba? Ginamit na natin yung kay Ezekiel. Ngayon, ito yung sabi kong kung meron tayong dapat na maging maliwanag sa diagram ni Sam Renihan sa Mystery of Christ ay yung tatlo yung kingdoms. Pag nakita nyo. The kingdom of creation, kay Adam, ito yung covenant of works na makapagbibigay sana ng eternal life kay Adam at sa lahat ng kanyang anak. At so yun ay, nung si Adam ay nag-fail, itong covenant of works na ito ay nahinto na. Kasi failure si Adam, so wala nang pagkakataon na trabahuhin pa uli ni Adam at ng kanyang mga salinlahi na maaari silang magkaroon ng eternal life dahil sila'y makasalanan na. Pero pag nakita nyo kay Noahic covenant, kung bakit siya ay nasa ilalim ng creation, kingdom of creation. Sabi ko nga, parehong ang focus niyan ay the whole creation. Pagdating sa kingdom of Israel, ay dito nagsimula ang Abrahamic, Mosaic, and Davidic covenant. At iyan ang Old Covenant. Makikita ninyo ang takbo ng ating pag-aaral ng pagkakaiba ng the kingdom of Israel tsaka ng the kingdom of Christ. Nakita ninyo, nandyan ang covenant of redemption. Kanina sa aking tatlong bilog ay ang covenant of redemption at pagkatapos ay ang covenant of grace. Yung eternal transaction ng Father, Son, and Holy Spirit ay nangyari sa covenant of grace. Nang si Jesus ay napako sa krus, namatay na ilibing at nabuhay na muli. Kaya sinasabi natin ang covenant of works, nariyan naman yan sa ating confession of faith. Makikita natin yan sa chapter 20, paragraph 1. The covenant of works being broken by sin and made unprofitable unto life. At ito yung nasa ilalim ng Old Covenant, Kingdom of Israel, kay Abraham, kay Moses, at kay David. Okay, so pagdating dito kay sa kingdom ni Jesus Christ, yan ay nakalagay ng the new kingdom or the new covenant or the covenant of grace. Tingnan ninyo ang
simulain ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Jesus declared good news. Gospel ang kanyang dineclare. Okay? Balik tayo sa Genesis 3:15. Yung gospel na sinasabing yung pangako ng Diyos na dudurog sa ulo ng ahas ay nung pumasok ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo at ito ang declaration ng Panginoon. At kung makikita natin sa Mark chapter 1, verses 14 and 15, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God, saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Ano nyo yung bold letters dyan? The gospel of God. Pagkatapos, the time is fulfilled. Ito yung kay Jeremiah na yung mga I will, I will, I will, I will. Ngayon, sinabi ni Jesus Christ, the kingdom of God is at hand. Kaya sa point na ito, sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo, unang-una ay ito na yung pinangako sa Genesis 3:15 and now Jesus is declaring na itong good news na ito ay may pagkakaiba. This good news was for everyone. At itong for everyone na ito ay ang mga mahihirap. In fact, do sa Luke chapter 4, ito yung sinabi ni Jesus quoting Isaiah the prophet that he was the servant of the Lord proclaiming good news to the poor. Ngayon, to the weary and heavy laden, mga nabibigathang lubha. Kung bakit siya nagpagaling ng mga may sakit, ay dahil ito yung prophecy ng Messiah na darating. Okay, hindi, alam niyo minsan, sabi ko ako galing ako sa charismatic. Ang nangyayari sa charismatic ay example si Jesus. Kaya tayong may Espiritu Santo ay makagagawa rin na magpagaling ng may sakit. Under the covenant theology, kung bakit si Jesus ay nagpapagaling ng may sakit, siya yung sinasabi doon sa matandang tipan. And then he spoke to the Samaritans, to the tax collector, sa mga prostitutes. At siya ay nagbibigay ng mabuting balita sa mga ito na iniiwasan ng mga religious leaders. At sa punto natin na ito ay sinasabi natin na in fact, pati ang mga demon-possessed. Ang point nito ay upang ipakita na si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa mga evil spirits. And then, itong kakaiba, he was going to offer himself as a sacrifice. Tandaan natin, siya ay galing sa lineage, sa dugo ng hari. Ang hari ay maghahandog ng kanyang buhay. Hindi, ang hari nga, pinoprotektahan yan eh. Di ba? Sa digmaan, laging nakabalot ang mga magigiting na mga soldiers and warriors. And yet dito ay ipinakita, itong pinoproclaim ni Jesus that sa kaharian ng Diyos, itong hari na ito is going to offer himself up as a sacrifice at siya ay mabubuhay. At mamamatay at mabubuhay and then he would grant eternal life to all those who trusted him. Tingnan ninyo itong Ezekiel chapter 34, verses 22 to 25. Saglitin natin kung kayo ay mayroong Bible na makakasunod sa atin. Tingnan ninyo itong pagkasabi sa chapter 34 ng Ezekiel at talatang 22. I will rescue my flock. They shall no longer be a prey, and I will judge between sheep and sheep, and I will set up over them one shepherd, my servant David, and he shall feed them and be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David shall be prince among them. I am the Lord, I have spoken,
I will make with them a covenant of peace and banish wild beasts from the land, so that they may dwell securely in the wilderness and sleep in the woods. Now, ito ay Old Testament. Ito ay pangako ng propetang si Ezekiel nung sila'y bihag, na mayroon pa rin na lalabas na lahi ni David at siya ay talagang magiging pastol. Ngayon, my servant David ay hindi naman ibig sabihin magre-resurrect si David. Kaya pag nakita natin yung my servant David, yan ay yung Messiah na lalabas. Pagdating ng John chapter 10, ano ba sinabi ni Jesus? I am the good shepherd. My sheep will hear my voice. My sheep knows me. Kaya sa New Covenant na makikita natin, ang presentation o proclamation of Jesus ay ang response nito ay pananampalataya. Ipinanoclaim ni Jesus, who is the King, at pagkatapos ay ang tamang tugon ay pananampalataya. Matandaan niyo yung sinabi ni Jesus Christ kay Martha, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. At naalala ko yung isang sinasabi ni John MacArthur nung nabubuhay pa siya. Ang kamatayan sa mga Kristiyano ay pagbukas mo ng pinto, ikaw ay mararanasan mo na yung eternal life. Sabi niya, para sa kanya, ganun kabilis yun. Pagpatay mo, pagbukas mo ng pinto, kasama mo na ang Panginoon. No, hindi yung napapanood natin, naglalakbay ka pa sa maraming, parang maraming tunnel. Sa pelikula lang yun. Kaya, it's just an open door na ikaw ay humakbang sa buhay na muli. Ngayon, pag nakita natin ito, ay masasabi natin na ang ang pagpasok no dito sa kingdom, kaharian ni Christ ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ito ang hindi maintindihan ng mga Israelita, ng mga religious leaders noon. Ang tinulong, ang ginawa ni Christ ay yung pag-reverse, the reversal of the curse in Adam. Ang konsepto kasi ng mga Israelita, literal na kaharian. Pero ang plano ng Diyos ay spiritual na kaharian. The forgiveness of sins and the everlasting life. Kaya dito sa pag-aaral nating ito, ay narito ang unveiling ng kaharian ni Kristo at sinabi ng Panginoon, it is a kingdom from above. Yan ang talata na yan. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, it is a kingdom entered not by natural birth. Ang mga Israelita, ang pinagmamalaki nila, si Abraham ang aming ama. Dito sa kaharian na ito, kailangan ka maipanganak na muli. At ang born again is a spiritual birth. It is not by natural birth, but by supernatural birth. It is a kingdom belonging not to those born of Abraham or born of the flesh, but those born of the Spirit. Kaya hindi natin matanggap yung turo ng mga Presbyterian, ng mga Reformed churches na ang anak nila ay kasama sa tipan ng Diyos. Ano ang tawag? Covenant children. Kasi ang ginagawa nila ay yung anak nila kasama na rin ang pagpapala ng Diyos. Hindi ito ang spiritual birth. Okay, so it is a kingdom belonging not to those born of the flesh, but those born of the Spirit. It is a kingdom belonging not to those born of Abraham, but
yung pananampalataya ni Abraham. Kaya pwede natin tawaging may yung mga bata noon may kanta Abraham, ano yung may children, oo. Pero pag nakita natin yon, teaching na yan, oo. Sana yung mga Sunday school teacher ng mga bata, no? Kabisado pa rin yan. Spiritual ang ating ugnayan kay Abraham sa kanyang pananampalataya. Ngayon, tingnan ninyo rito. It is not localized. Okay, it is not localized ng pang-Israel lamang. Ang assembly na ito is based on faith in Christ Jesus at narito ang authority ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kung papaano sa Old Covenant ay mayroong law na binigay si Moses kung papaano makontrol ang Israel, di ba? At dito sa Kingdom of Christ, under the New Covenant, ang authority ay ine-exercise, ang authority ni Christ ay sa kanyang iglesia. Kaya nga tayo, ang sinasabi natin sa iglesia, si Kristo ang head at ang authority ni Christ ang dapat na makita. Kaya nga, maging sa pagpapatakbo ng lokal na iglesia, si Kristo, ang kanyang salita, ang kanyang katuruan ang dapat na masunod. Pag nakita rin natin, bakit little children or like children ang kaharian ng Diyos? Dahil ang turo ng Panginoong Hesus dyan sa Matthew 18 ay ang makapapasok sa kaharian na ito ay katulad ng mga bata who are humble and helpless. Ngayon, kaya alam na natin kung bakit gigil na gigil ang mga Jewish or religious leaders kay Christ. Kasi ang isip nila ay nasa Old Covenant. Ang isip nila ay mayroong hari na manggagaling sa dugo ni David na magiging silang muling first world. At ang kanilang iniisip ay yung literal na Canaan. Kaya nung pagpasok ni Christ ay malaki ang pagkakaiba. And so the religious leaders failed to understand nitong kaharian ng Diyos na ito at di nila nakita ang misyon talaga ni Christ, ang Messiah. Messiah kasi sa Old Covenant, ang tawag sa hari is the Messiah. At kaya pati ang message ni Christ ay naging katitisuran. Kasi nga ang kanilang isipan at mata ay sa panlupa na bagay. At dito ay talagang sinasabi ni Jesus Christ na nagmamalaki ang mga religious leaders, Abraham is our father. Sabi ni Jesus, hindi, ang demonyo ang tatay nyo. Sabihin ba naman ninyo yun sa mga tao, ang demonyo ang inyong tatay? Kung si Abraham ang inyong ama, sana ginagawa niyo ang ginawa ni Abraham. Kaya ang inyong ama ay ang demonyo. But the kingdom of heaven or the kingdom of Christ is everlasting life. At yan ay yung tinuro ng resurrection. Yun ang tinuro ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 na kapag tayo binuhay na muli ang ating katawan ng glorified body ay hindi na katulad ng katawan na panlupa. And so, ang point natin dito ay the kingdom of Christ is a non-Jewish character. Para bang sinasabi ng mga Israelita, kami yung special na tao. Hindi. Ang kingdom of Christ ay binubuo na ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Well, Jesus was indeed the Son of God or the Son of David at si Jesus ay talagang hari. Pero, hindi para pabagsakin ang Roman rule o Roman government. Ang talagang pababagsakin at wawasakin ni Jesus ay sino? Ang demonyo. At ito ang ginawa ni Jesus Christ face to face, no, with Satan nung siya ay dinala ng Holy Spirit sa ilang. Okay. So
ang classical covenant theology ay magkaiba sa 1689 federalism covenant theology. Itong paragraph 6 ng Westminster Confession of Faith. Basahin ko sa inyo. Under the gospel, when Christ, the substance, magamit din sila ng substance. Di ba, nagkaroon din tayo ng typology, types, and substance. Okay, ayon sa mga Presbyterian Reform, at ang Dutch Reform ba, ginagamit din nila ang Westminster? Hindi, ano? Ang kanilang ginagamit na confession ay Heidelberg Catechism, right? Ito ay Presbyterian. Yan. Reform Presbyterian, ito. At tinan nyo ang kanilang confession of faith. Under the gospel, when Christ, the substance, was exhibited, the ordinances in which this covenant is dispensed are the preaching of the word and the administration of the sacraments of baptism and the Lord's Supper. And yan ang proof text, which, though fewer in number and administered with more simplicity and less outward glory, yet in them it is held forth in more fullness, evidence, and spiritual efficacy. Naalala niyo yung sinabi ko na ang turo ng mga Presbyterian ay isang tao lamang ito at nag-iba lang ang anyo ng kanilang kasuutan. Kung makikita natin ito, ang kasuutan sa Old Covenant ay magarbong kasuutan. Ito yung ibig sabihin. Dahil sa Old Covenant, yung Old Covenant worship, marami siyang mga seremonya, di ba? Pagdating ng New Covenant, ang seremonya lamang ang sinasabi dito ay napakasimple. It is the preaching of the word, the administration of the sacraments of baptism and Lord's Supper. Sinasabi nila, it's more with more simplicity. Kaya, ang point nito ay parang, ang ipinakikita ko ay, siguro parang naka-coat and tie ang isang tao sa Old Covenant. Pagdating sa New Covenant, naka-t-shirt na lang at nakamaong. Parang simple lang. To give you an illustration, maaring poor illustration, pero it less outward glory, yet in them, it is held forth in more fullness, evidence, and spiritual efficacy to all nations, both Jews and Gentiles. Okay, ngayon, ito na, here it comes. And it's called the New Testament. They are not, therefore, two covenants of grace. Okay? Differing in substance, but one and the same. Ito ang turo ng Presbyterian under various dispensation. So, talagang ang tinuturo ng Westminster at saka ng classical covenant, maaring hindi alam ito ng ating mga fellow brothers and sisters sa Reformed Baptist 1689, if you are holding to the classical covenant theology, itong susundin yung turo. Isa lang ang covenant. At yung old ay ang sinabi, parehong substance yan. At nakita niyo yung point niya rito, at is dispense are preaching of the word, sacraments, at pagkatapos, bagamat konti na lamang yung administration o yung operation natin na yan, mas simple ang New Testament at New Covenant, less outward glory, hindi na katulad nung may mga animal sacrifices. Tamo, yet in them, it is held forth in more fullness, evidence of spiritual efficacy. Ngayon, meron silang dinagdag na ngayon ay kasama ng Hudyo at Hentil, pero ang sabi nila ay one and the same. Okay? Kaya ito yung tanong, anong pinagkaiba ng classical covenant theology sa federalism 1689? Sa classical, isa lang ang covenant. Nagsimula ng Genesis 3:15 at ang turo ng classical, yun ay ang covenant of grace na.
hanggang sa pagdating kay Kristo, na nung sinabi ni Kristo, this is the new and everlasting covenant. Kaya nakita ninyo, pag yung ark na ganon, at yun yung ark na pinakita ni Mitchlas, na tinuro ko sa inyo, it's yung isang payong, yan ay kahit anong explanation ang gawin, pag isang payong, isang covenant lang yun. Tingnan natin ang scripture. Sabi sa Galatians 4, for it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman. But the son of the slave was born according to the flesh. Sino kaya yung babaeng yun? Si Hagar. Diba? Kasi matanda na sila eh. Nawalan na sila ng pag-asa na manganganak pa't dadami. Yung pangako ng Diyos na dadami ang lahi ni Abraham, paano dadami? Matanda na tayo. Kaya ano yung suggestion ni Sarah? Sipingin mo na yung aking katulong. Kaya nagkaroon sila ng anak, but the son of the slave was born according to the flesh. While the son of the free woman, si Sarah yon, was born through promise. Now, this may be interpreted allegorically. Tingnan ninyo, these women are two covenants. One is from Mount Sinai. Okay, ano Mount Sinai? The law. Mosaic. Bearing children for slavery. She is Hagar. Now, Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem. Ano ang Jerusalem? Ano ang Israel noong sinasabi ito? The flesh. Right? For she is in slavery with her children. Tingnan niyo. But the Jerusalem above is free. And she is our mother. Okay. Mayan yan. Ito. Ang sabi ng Presbyterian, two covenants of grace. Hindi siya two covenants of grace, pero isa lang. Ang sabi ng Word of God, two covenants. Sino susundin natin? Word of God? O ang kagalang-galang na Westminster Confession of Faith? Verse 28, now you, brothers, ano ito? The church. Now you, brothers, like Isaac, are children of promise. Ang church ay ang mga elect. Ang church ay nagsimula sa covenant of redemption. Wala pa ang langit at lupa ay meron ng elect. Ang Ama na ibinigay kay Jesus, at ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay bumaba at magkatawang tao upang iligtas ang church. Now, pag naunawaan natin itong covenant theology nito, number one, kaya ang isang Christian ay hindi siya okay kung siya ay Kristiyanong walang local church. Nakita niyo yung point? Number two, sa local church, merong authority at merong head, si Kristo. Sa local church, ang masusunod ay ang turo ni Kristo Jesus. Kaya meron tayong discipline. Kaya meron tayong teaching. Bakit? Dahil kailangan umayos tayo. Hindi dahil para maligtas tayo, ligtas na tayo. Pero para tayo ay mamuhay at magpasakop at sundin ang utos ni Kristo. Tayo ay ipinangako na bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kaya pakiusap, huwag maging mababa ang tingin natin sa church ng Panginoong Jesus. If you belong, kung ikaw ay kabilang sa iglesia ng Panginoon, ikaw ay pinagpala. Ngayon, kaya kuminsan, meron kayong marinig, sobra naman yung church na yan. Para kang dumadaan sa butas ng karayom. Di ba? Ang totoo ay sinusunod lamang
ng ating lokal na iglesia ang turo ah, ng ulo, si Kristo. And so, with humble affirmation, the 1689 Federalism Covenant Theology is the closest to biblical interpretation of the covenant theology. Meron naman tayong with humble affirmation. Totoong malaki ang utang na loob natin sa Westminster Confession of Faith, pero pwede nating sabihin with humble affirmation, I beg to differ sa inyong covenant theology doctrine. Kasi, bakit? Ang kanilang iningatan ay ano? Hulaan nyo. Kung bakit sila nagkaroon ng classical covenant theology, ano ang kanilang iningatan? Ano ang kanilang protektahan? Infant baptism. Kasi yung lahi ni Abraham ay na-circumcise, right? Pero ang circumcision ay hindi kaligtasan. Ito pa ang isang mahirap tanggapin ng humahawak ng classical covenant theology. Napansin ba ninyo sa Old Covenant, walang offer ng kaligtasan ng kaluluwa? Basahin ninyo, ulitin ninyo ang Old Covenant. Walang offer ng salvation. At lahat yan, ang blessing ay lupaing Kanaan. Saan ibinigay ang pangako ng Heavenly Jerusalem sa New Covenant. Well, sabi ko nga, tutuloy natin ito. Ito ang mga references ko sa lecture. Napakita ko na yan last week. At itong kay Greg Nichols, Reformed Baptist pero Classical Covenant Theology ang kanyang position. Si Thomas Schreiner, hindi siya katulad ng position ni Renihan, pero hindi sila nagkokontra. Okay. Nauna ata si Jonas eh. Tapos susunod ka. Tama ba, Pastor, na yung Old Covenant, puro earthly material blessings o promises? Sa New Covenant, yung spiritual, yung eternity. Pag nakita natin talaga, kung babalik talaga tayo, sabi ko nga eh, kanina sa sermon ko, nabasa na ba natin ang Bible? Balikan natin ang Bible. At basahin natin yung tinuturo natin itong covenant theology. Lahat ng promises kay Abraham. Okay, tingnan natin ang promises, dadami anak mo. 'Di ba? At pagkatapos ay may promised land ako sa inyo. At ano yung promised land? Hindi yung langit. Pagkatapos, meron kang anak na magiging blessing sa buong nation. At yun ay panlupa lahat. Ang isa lamang na siguro makikita natin na magtuturo at maghahanda sa makalangit na lupa ay itong magiging anak ni Abraham na si Jesus. Ngayon, kay Moses, pag nakita natin ang lahat ng kanilang worship at pamamaraan ay para sa land, para maging mapayapa at maging maayos ang kanilang pamumuhay sa lupain. Kaya sinabi ko nga, meron ba kayong nabasa sa Old Covenant na nagturo ng salvation ng kaluluwa? Hindi pwedeng magkaroon ng salvation ng kaluluwa sa Old Covenant. Alam niyo kung bakit? Lahat ng nasa Israel ay sinners. So para ikaw ay maligtas, kinakailangan merong walang kasalanan na magliligtas sa makasalanan. At kailan ito nangyari ng pagdating ni Jesus? At yan ang New Covenant or the Covenant of Grace. Ngayon, ang Covenant of Grace, wala tayong ginawa kahit 1% ng ating kaligtasan. Ang tanging ginawa natin ay ano? To receive what Christ did.
May pinagmalaki ba tayo? Wala. Ngayon, kaya nga sabi natin, kung mawawala ang kaligtasan mo, ang mananagot doon ay yung nag-impose ng covenant. Diba? Ang Diyos. At ang Diyos ay hindi nagsisinungaling kapag sinabi niya ito'y mangyayari. Kaya yung doctrine, pangit lang pakinggan, once saved, forever saved. Pero pag napaliwanag yan, makikita natin na talagang ang anak ng Diyos ay hindi mapapa sa impyerno. Papaluin siya ng Diyos. Di ba? Itutuwid siya ng Diyos, pero hindi siya mapapahamak. Hindi siya mapapa sa impyerno. Ami. May napanood ako sa, I think YouTube yata yun, R.C. Sproul, tsaka si um, MacArthur. Nagkaroon yata ng Baptism yan. hindi ko maalala kung ano yung topic Baptism nila yan. eh. And then, magkaiba sila ng position in some ang tawag doon, doctrine. Debate siya Hindi ng ko baptism. maalala eh. Yun nga yun. R.C. Sproul at MacArthur. But they handle it carefully kahit medyo nagdi-differ sila sa topic na yon. My question is, sa isang iglesia na kung saan katulad nito sa Reform o local church, pwede bang magsama at magtagal ang members ng isang iglesia tulad nito na magkaibang pananaw when it comes to covenant theology? I mean, can they handle it katulad ng na-handle nilang dalawa, May nagtanong sa akin. carefully at manatili Di ba may nagtanong sa akin, church? pwede bang maging member ng RGBC ang pinangahawakan ay Classical Covenant Theology? Pwede. At bakit? Parehong akit ng langit yan. Siguro ang isang magandang halimbawa, katulad ni MacArthur at ni R.C. Sproul, ang debate nila ay tungkol sa baptism. Si John MacArthur ay credo baptism, believer's baptism. Ang binabautismo na ay mananampalataya. Si R.C. being a Presbyterian ay bata, pwede. Pero hanggang sa huling hininga, magkaibigan sila. So pwede magsama ang Presbyterian at Baptist. Kung napakinggan nyo yun, gusto ko yung spirito ni R.C. Sproul kasi nung tinanong sino nanalo, ang sabi ni R.C. Sproul, si John MacArthur. Pag nakita niyo yung buong yun, nakakatuwa. Pero sa panahon natin, sino ba ang kokontra kay R.C. Sproul? Alam mo, pagka nabanggit ang R.C. Sproul, sino ang kakalaban dyan? Pero pagka tinapatan natin ng scripture, katulad ng sinabi ko, ang confession ni R.C. Sproul na Presbyterian ay isa lang ang covenant, di ba? Sa kanila. Nagbago lang ng anyo. Pero ano sabi ng scripture? Dalawa ang covenant. Kaya hindi naman lahat ng mga higante at kagalang-galang all the time, 100% tama sila. Ang point nito ay tayo ay maging mga anak ng Diyos na ang salita ng Diyos ang ating pinaka-rule of faith. Wag naman porket sinabi ng teologo, lulun na lang ng lulun. Maraming Kristiyanong ganyan. Suriin sa scripture. Tignan sa scripture. Ang gusto ko maipakita, ang Reformed Baptist ay may sariling covenant theology na hindi nanghiram sa Presbyterian or Reformed covenant theology. Itong tinuturo ko na libro ni Samuel Renihan at itong mga iba ay hango yan sa 17th century particular Baptist. Okay? So, nawa, ay pwede na tayong pumunta sa Covenant of Redemption, yung unang-unang nandoon sa ibabaw ng ating pag-aaral. At makumpleto na yung ating covenant theology na pag-aaral. Ilang lecture to? 33? Yeah, question. Sa Old Testament po. Nung namatay po. Bali yung mga Old Testament saints sa Old
covenant po, sabi niyo po, di ba, more on physical yung blessing nila. Although, I believe na nasa langit na sila right now. Sila po ba yung mga binalikan ni Lord sa hell nung nag-declare po siya ng Literal hell ba sinasabi mo? kung ano, Or kung saan po captives? nag-descend, kung saan nag-descend na lang si Okay. Jesus nung 3 days po na ano po siya nung Well, namatay. meron din akong aral na nabasa na literal na nasa impyerno sila pero pinalaya ng Panginoon. Mm. That would be against ng ating teaching. Nasa impyerno okay. ka na eh. Hindi po, hindi, I mean, Hindi, di ba halimbawa, parang meron may kasi- Abraham bosom po? May nabasa akong ganyan. Mm. Position niya ng isang Presbyterian pa nga, kung nagkakamali. Kung matatandaan ko, na talagang nagpunta si Christ sa hell at nangaral. At dahil dun sa turo na yon, may mga ibang Christians na ginawang literal hell. Pero alam naman natin, kapag ka sinabi sa Old Testament ang hell, Sheol, ang ibig sabihin niyan, napunta siya sa land of the dead. Dalawa lang naman yan, land of the living, land of the dead. Hindi ibig sabihin impyerno may apoy. Kaya i-ex na natin yung impyerno may apoy kasi pwede pala yun. Nasa impyerno ka na, maliligtas ka pa. Sa halip na yung sinabing land of the dead, ay dito ipinaliwanag ng Panginoon yung mystery niya ang tanging tagapagligtas ay ang Panginoon. Pero hindi pa rin ako sasang-ayon doon sa patay na sila at mismo si Kristo Jesus ang nangaral sa kanila. At sabi ng mga kaluluwa, yun pala yun. Halika na, kita kayo, sama sa langit. Kaso po pas yung, kumbaga yung ano lang po kasi, yung understanding ko po doon is yung mga nasa Abraham bosom po. Yeah. Yun po yung kasama niya po na Yes. ascend po. That will be another teaching. Okay. Thank you Sabi po. nga ni IE na nung narinig niyang, alam mo, nasabi ko yan, na anong tawag doon? Nasa waiting area, no? Abraham's bosom. Anyway, that will be another teaching. Pero ang point na gusto ko lang ituro, paano, ito ang isang confusion at hindi matanggap ng classical covenant theologians at saka yung sumusunod, paano naligtas si Abraham? Paano naligtas itong mga taong ito? Kasi sasabihin ng mga classical, di kayo pwede mag-deny, nasa Hebrews 11 yan, sila ay nakitaan na may pananampalataya. Maganda yung sinabi ni IE sa lecture niya, na yung mga Old Testament saints ay naligtas ng alin? Covenant of grace. Covenant ng New Covenant. Paano nangyari yun? Wala pa naman si Kristo. Kasi, di ba may promise na ng Genesis 3:15? So, sila ay looking forward sa magliligtas sa kanila. Kaya, kahit na sila ay nasa Old Covenant, ang kanilang tinitignan ay, ito yung ginamit ni Sam Renihan nung kausap namin siya sa Singapore. Sabi niya, they were saved, itong mga Old Testament saints were saved because they were looking up and beyond. Ang point niya rito ay hindi yung covenant na panlupa ang kanilang tinitignan, kundi may mas mataas pa. Kaya pagdating sa Hebrews, pag binasa natin, ang ginagamit na term kay Christ, better covenant. Lagi yan, paulit-ulit, better covenant. Bakit better covenant? Kasi yung paghahandog ng high priest once a year, pagkatapos ay kulang yon. Alam niyo kung bakit? Hindi pa rin makalapit ang mga Israelita sa Diyos. Ang high priest lang ang makakalapit sa Diyos. Once a year pa. Nakita niyo yung example ng si Nadab at si Abihu, pinatay sila ng Diyos. Bakit better covenant yung kay Kristo? Ang offering ni Christ once and for all. At lahat ng sumampalataya kay Kristo ay nagkaroon ng paglapit at pagkakaisa sa Diyos. Kaya magkaiba talaga ang Old Covenant, which is lesser, sa New Covenant, which is better. Ngayon, yun yung point siguro kung bakit hindi matanggap ang 1689 Federalism Covenant Theology, yung issue ng kaligtasan. Ang kaligtasan
ay nang sila'y sumampalataya sa magliligtas sa kanila. Kaya nga, sinabi sa Hebrews 11, Abraham was looking for a city whose builder and architect ay ang Diyos. Maganda na ang buhay ni Abraham. Pero hindi niya tinitignan yung panlupa niyang buhay. Ang tinitignan niya ay yung makalangit na lungsod. Okay? So nakita natin na ang kaligtasan ni Abraham ay pananampalataya sa coming Messiah. I hope na maging maliwanag. Siguro, ang isa sa tanong ay, so, naniniwala ba kayo na si Abraham ay nasa ilalim ng New Covenant? Ay, ito yung mga tanong na panggulo sa, sabihin, syempre, pag tinignan mo yung time frame, Old Covenant si Abraham. Wala siya sa New Covenant kasi hindi pa naisisilang yung New Covenant. Pero pag pinaliwanag natin na ang nagligtas kay Abraham ay yung New Covenant, pero wala pa yung New Covenant sa time niya, pero ano yung tumakbo sa kanya? Because Abraham looked up and beyond. Si Abraham ay tumingin sa darating na talagang tagapagligtas. I hope na naging maliwanag sa atin kung bakit sinasabi kong hindi ako classical covenant na sumusunod. Kahit na maraming magagaling na nagturo, sabi ko nga kanina ay humbly assert na ang ating Confession of Faith ng 1689 Covenant Theology Federalism ang mas malapit sa Bible. Thank you. Awit na tayo.